Hello guys, welcome back to my channel, Lovely Lynn guys. May gusto lang akong i-feature sa video nito na ito po ay napulot ko lang din. Pero syempre hindi basta-basta ko lang napulot. Kumbaga ako po ay palibasa. Syempre ako ay medyo ko concern syempre sa aking yung aking kondisyon na gusto ko din i-share sa inyo. It's about diabetes, pero hindi pa naman totally diabetes ang aking sakit. Pero may iba rin akong kondisyon. Kaya rin na-picture ko din sa mga hindi pa po nakakaalam, ako po ay isang mild stroke survivor. Yan. At siyempre, thank you sa Diyos kasi ako ay almost 7 years na ako nabubuhay. Ano nga ba? 50 years old ako nang may stroke ako. So ngayon, ilang taon na ako. Mag-57 na ako, guys. So thank you, Lord. So, ayun, to be continue, guys. Siyempre sa aking marami nang bawal, diba? Marami nang bawal sa ating mga pagkain. Akala natin yung masustansya, hindi, mga masustansya na pagkain na, siyempre, na natin, ay masustansya ito, pwede natin kainin. Pero hindi po lahat na pala ng masustansya, kahit man sa gulay o sa prutas, o sa kahit anong mga kinakain natin ay hindi pala lahat ay pwede natin kainin, lalo na sa mga may diabetes. Yan. Sabi ko nga, hindi pa naman totally yung diabetes yung aking nararamdaman, pero sabi ng aking doktor ay mataas ang aking sugar na. Kaya ako'y merong pangontra. And since hindi pa ako nakakapag-check up within almost 6 months na, ay medyo natatakot-takot ako. Dapat nakakapagpa-check-upan ako. Maybe next week ang makakapagpa-check-up. Busy lang. Yun nga, isi-share ko lang. Meron pa lang mga bawal talaga sa katulad nating mga, ayun nga, lalo na sa may mga as in meron ng diabetes. Diba? Siyempre, unang-una na hiyang matatamis na prutas. Pero siyempre, hindi lahat ng matatamis na prutas ay nga, pwede natin kainin o pwede yung mga gaya ko, nagsiscoop kasi simula lang, pwede pang mawala. Pwedeng mawala at yun ay nilalaban. Pasensya na kayo sa aking noise background at siyempre, nandito ako sa aking tindahan. Ang aking harapan ay kalsada, diba? At ayan guys, meron akong mahilig po ako manood ng mga doktor na nagpi-feature about sa mga health. Siyempre, ayan, concern tayo dapat sa ating mga health problem. Lalo na yung mga katulad natin tumatanda na, nandun na yung mga sumisipot na yung mga sakit, diba? Kaya ingat-ingat lang tayo. So, ayun, to be continue, ay nanonood po ako ng mga doctors as in doktor na mga vlogger, as in talagang doktor na mga licensed doktor. Una-una na yan, shout out kay Dr. Willie Ong. Yan, diba, alam naman natin yan, kilala ng lahat yan si Dr. Ong. Ayan, it's about pero hindi po sa kanya lahat nakuha yung mga idea. Kumbaga, nanonood din ako sa mga iba't ibang mga vlogger or doctors na nagpi-feature about kalusugan. Siyempre, dapat ingatan nga natin ang ating kalusugan at kahit mga foreigners na mga doktor ay napapanood ko din pagka nadadaan sa sa ating FYP, sa ating mga social media. So yan, concern ako, nag-stop muna ako. So ayan, dapat po ay tayo maging sa ating kalusugan na. At ayun nga, eto may nakalap ako na may napanood talaga ako na sa aking attention. It's about fruits na pwede nating kainin. Kasi hindi nga po lahat ng prutas ay pwede nating kainin. Katulad ko,
patikim-tikim na lang ako. Katulad ng mga nagsisimula pa lang, pwedeng magtikim-tikim tayo once or twice a week, ganon, kung talagang kailangan nating mag-ingat. At yun nga, sabi nga, ang diabetes ay sakit yan ng mayaman. It means pera lang ang makakapagpabuhay. Pera lang ang makakapagdagdag buhay sa ganyan. Siyempre, gamot. At ito nga, ayan, ang naano ko, yung sa prutas. Number 1 pong pwedeng kainin o nakakapagpababa ng glycemic. It means po yung glycemic, it means it's amount of sugar. Yun, ibig sabihin na, yung amount nung tamis na makukuha sa bawat kinakain natin. Yan. Yun yung ibig sabihin ng glycemic. And then, ayan po, ang kiwi ay napakasustansya po nito din. At ito nga yung nag-ano na low glycemic na prutas na hindi ganong katamis na pwede natin kainin. Lalo na yung mga type 2 diabetes or lalo na yung 3 na yung talagang as in talaga ano na. It means it release sugar slowly into bloodstream, making it ideal for keeping blood sugar stable. Yun nga. Yan. Ito, inaano ko na lang talaga guys, para at least, kumbaga, inire-relay ko lang sa inyo para at least may kaalaman din yung iba kong mga followers. At syempre, salamat sa inyong pag-follow guys, at pag-subscribe at panood ng aking mga video dyan. Yan, number 1 po, ayan, kiwi. Medyo may kamahal ang kiwi. Pero, syempre, since gamot natin at good sa ating kalusugan, ay kain-kain tayo pag minsan. Yan. Pero, hindi lang naman yon ang At meron po akong nakalap na 7 fruits na pwedeng kainin ng mga diabetic. At ito, kahit since nga ako nga ay nagsisimula pa lang yung pagtaas ng aking sugar. At syempre, lalo na yung mga wala pang sinasabi ang doktor or mga hindi nagpapa-check up na hindi pa alam na kung sila ba'y kung sila ba'y diabetic na or hindi pa. So, kailangan nating kumain ng mga ganito. Kahit paminsan-minsan, at least karoon ng alternative yung ating mga kinakain. At syempre, para yun sa ating dugo. Diba? Guys, ito palang kiwi ay talagang maganda ang nito sa may mga diabetic. Ang kiwi ay maganda din talaga pala sa katawan natin. Its vitamin not only boosts your immune system but also help protect your cells from oxidative stress. Oy, wow. Ito pala ang kiwi. Ayan, alam nyo naman siguro yun. Yung guys, yung para siyang, look alike siya ng chiko. Yan. May kakaiba lang ng konti. May iba, para siyang balahibo. Sa mga hindi pa po nakakaalam. Yung iba dyan, siyempre hindi naman yung kasi yung talagang iba hindi pa nakakakita. Yung ganun po ang itsura nun. Brown din. Paublong din ng konti. Hindi siya bilog na bilog. Pero, di ba? Ayan, kaya kain-kain pala talaga tayo ng kiwi. Ayan, hindi ako namamali ako. Sabi ko kanina, tiwi. Ayan, ito. A study published in Diabetes Research and Clinical Practice shown that eating 2 kiwis daily helps reduce blood sugar. Aba guys, kailangan pala at least twice, 2 piraso or even 1 piece ay kailangan tayong kumain ng kiwi in a day. Yung after meals, yan, pwede natin yun. Di ba, yan, kumain nga tayo ng carbohydrate, syempre number 1 na ang kanin. Kahit meron tayong fiber na kinakain, ay meron din pa rin carbohydrates, kaya ay kailangan pa rin natin ng pangontra. Ayan, scientifically proven to be effective pala talaga ang kiwi. Ayan. At may vitamin C din pala ito and potassium, rich in potassium.
Ayan, kain-kain tayo ng kiwi, guys. At ang number 2, guys, ay ang apple. Sabi nga, napakalaking tulong ng apple sa ating katawan, di ba? Ayan, ang apple, alam niyo naman, ang apple ay madami din ang health benefits ng apple. Keep doctors away yan. Eat apple a day keeps doctor away, sabi nga. At ang apple, guys, siyempre alam na natin, ang apple ay number 1 sa fiber. And yun, parang din ng water. At nakakapag din sa digestive system natin ang apple. Sa mga, din yun, na-feature ko na ito, guys, about apple. So, ayan, rich in vitamins din, of course, and then fiber, ang apple. At nakakapag-reduce din ng, ito, ng ating, yung sa glycemic, yung ating sugar sa dugo. Kaya, ayan, kain tayo ng apple in a day. At least one ay pwede na. Yung isang linggo ay pwede tayong kumain at least kung talagang walang-wala. At yung iba, depende nga, ayan. Hindi kayang bumili ng apple, so at least 3 to 4 times in a week makakain tayo ng apple. At malaking tulong yun, guys. And ang number 3 ay guava. Ayan, ito po pala, kahit yung mga talbos o dahon ng dahon ng guava ay pwede nating gawing tea, pakuluan. Siyempre, hugasan natin mabuti. At yun ang gagawin ko para at least, ako kasi talaga mahilig ako sa mga herbal. Kahit nga minsan, ang palaya hindi ko nilalaga. Diary kong iniinom na sa hot water, binababad ko lang. Ay, kinakaya ko yun, guys. Ayan, guys, guava. Ayan, marami din, syempre, vitamins din po ang guava. Ayun nga, binibenta ko sa Fantastic fruit pala ito. Guava is a fantastic fruit for diabetes management due to its unique nutritional profile and low of glycemic index of. Ayun nga, basta, din sa, yan, parang fantastic fruit ang ng guava ayon sa aking mga nakalap dito, guys. Ayan. At syempre meron din itong vitamins. Ang mga prutas po pala ay yung after meal natin, para at least bumaba yung ating glycemic, ay kailangan natin every or after meal ay kumain tayo ng mga fruits na yung aakma sa ating sa ating kalusugan, kung ano yung ating kondisyon. Ayan, nga ba tayo? Number 3, tapos na tayo. Ayan, apple, guava, kiwi, and of course orange. Ang orange po ay siyempre number 1 yan ay vitamin C. Yan, isa din pong nakakababa ng glycemic ang ating orange. At ayan, ito nga. Ayan, gaya nga nito. Nakalimutan ko ito. Ito, guys, ayan. Ang apple, ayan, kahit ganito nga pala, no? Kahit ganito kaliit na apple, makakain tayo sa isang araw. Ito ay 15 pesos. Minsan nga may nabibili tayo na pag mura talaga ang mga apple, ay nakakabili tayo ng may 5 pesos, di ba? Pagdagsa. Or 10 pesos. So, ayan, kain-kain tayo ng ito ay binili ko kahapon. So, ito nakalimutan ko kainin kanina. So, kakainin ko ito ngayon. And then, number 4 tayo is orange. Siyempre nga, dito ay ang number 1 makukuha natin dito ay vitamin C. At siyempre, fiber din ito. Ang orange ay rich in potassium din pala ito. Rich in potassium na sa ating kalusugan. Sa heart. Good in heart din pala ito. Maintaining healthy blood pressure. Ang potassium pala is essential for maintaining healthy blood pressure and supporting
heart health. Yan. Oh, yung pala, may kulang na ano yun pala, ang orange. Ano nga ulitin natin? Potassium is only, ayan, may potassium po ang orange, hindi vitamin C lang. Ang potassium na ito is essential for maintaining healthy blood pressure, and supporting heart health. Oy, ang ganda pala. Good for, it means, ensured good for the heart. Ang orange natin. At ang number 5 natin po ay ang avocado. Ayan, ito po, amazing fruits din ang ating avocado. Amazing na na fruits din ay ang avocado. Siyempre, marami din itong vitamins and fiber, at marami ring, ayan, fiber nga, o mataas din sa fiber. Slow down digestion and the adaptation of carbohydrates. Nasisya na kayo sa aking background. Ang avocado. At yan, pwede din po ninyong ilagay yan. Ako din po ay nakakatikim na ng ilang beses na ako nakapaglaga ng dahon ng avocado. At yan po ay talagang marami din ang sakit na ang nadadala ng avocado. At yan, since ako ay nagpipicture ng mga prutas, kain tayo ng orange. Mamaya kakainin ko yan, bukod sa mga katulad niyan, mabigat sa katawan. Ayan, apple, mabubusog din kayo. Siyempre, sa ating mga prutas na kinakain. Marami ding vitamins ang health benefits at vitamins ang avocado, guys. Vitamin K, vitamin E. O, di ba ang dami pa ng ano nito? Nakakapagbababa ng cholesterol din ito. Good cholesterol ang papababa ng avocado. Ayan. Antioxidant, of course, such as lutein and zeaxanthin. Ano kaya ibig sabihin nun? Pero alam ko maganda ang ito. Yan. Shout out sa mga doktor, siyempre. Ito ay nire-relay ko lang sa inyo, kaya binabasa ko. At hindi lang sa kaalaman ko, kundi kumbaga totoong nakuha ko ito sa totoong mga doktor. Kaya nakakapag-prevent ng diabetes talaga din talaga. Kaya yan, kain-kain po tayo ng mga prutas na ito. Ano pa nga ba? Cherries, guys. Ayan, cherries. Avoid daw. Ano daw natin ang, wag natin anuhin, since meron itong mga nakakan or naka-process na mga nakakan na yung mga bottle ng cherries, ay mas maganda pa rin, the best pa rin yung fresh, di ba? Sabi na, yan. According to the doctors, avoid daw ang mga canned process na mga At ang last ay ang grapefruit. Yan. Kumbaga, katulad yan, yung grapes na talaga, yun ay mataas ang nun. Kasi matamis yun, di ba? Wag lang kasubrahan ng kain. Kumbaga, alalay lang din. So, ayan guys, kahit paano, may na-share din ako sa inyo. Thank you so much. At syempre, sorry sa mga sa mga hindi nakaintindi na masyado. Pero sana naman ay ang iba ay nakaintindi. At sorry sa pagpaliwanag ko, yun lang po ang aking kayang ipaliwanag. Ang iba ay, syempre, super na sa ka-Inglesan at wala naman akong alam sa ibang na-feature about doon. Pero summarize lang po ang sa akin. So, ayun guys, thank you so much for watching, and God bless everyone. Ingatan ang kalusugan para sa ating mahabang buhay.